Kaya na pwede bunga na ng kinakong panga. Kaya po, etik pong kakilala, pong bunga ng kay pangay-taki. Palagi pong kikiyak, bagya-kapit kikiyak niya. Ako naman, bagya-kapit maili ko. Boleh ko na po yung maili siguro, kata kikiyak. Pakagising ko pa po. Ano po kanya maning matutod, lalo na yung bandang garingal doon, po. Pero mas manyaman yung magpuri, pagsamba, at mag-aral po kay salita ng Ginoo. Amen? Yung ating ko pong Bible, bukas ng talbo kay Marcos, chapter 16. Tapos key verse na pong basang ko. Kaya pong verse 6, ngunit sinabi niya sa kanila, ang anghel po niya yung magsalita, huwag kayong magtaka. Nahanap niyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus. Siya'y muling binuhay. Wala siya rito. Tignan niyo, ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Ulitan kaya po, ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Nahanap niyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus. Siya'y muling binuhay. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Tayo po'y manalangin muna. Pasalamat kayo po, ipangmanugod, ngayon ng andong iti, ibiyaya ni Beb, ikalubiho, ipalapeto kaya kami. Mo po para magkabiya kami. Para magpuri, isamba, at paglingkuran na ka po, Ginoo. Uling, ala pong kabaldugan ni Beb, nung makakawari ka po kaya kami, Ginoo. Dapat Ginoo, kimbiyemi bilang mananampalataya, ikapong peka top priority mi po kimbiya Ginoo. Muna, ikit kisabla Ginoo. Nya salamat po king privilege sa patuloy bibigay kay kami ng oras sa papagsamba mi po Ginoo. At salamat po inatan niya po ligtas at payapa ibalang biya kay kami. Nawa ing banal na espiritu ya po kumilos kaya kami puso para buklatan mila kaya kami puso kaya kami isip kaya pamagsamba, kaya aking spirito, ang pagkikatutuan, at mag-aral po, magkarandam karempa ng mga salita, Ginoo. Ginoo, kikilala namin po, magkasala kayo po, magkulang kayo po kayo. Ginoo, na ano man po yung aming karapat dapat, kalugod-lugod po kayo. Patawarin mo kami, Ginoo. Lilisan mo kayo po, kaya kang banal adaya. At nawa, ipamanambahan iti, magkaibe pong kapurian, kalagayan, at katakila po, kaya kang manalagyo. Aduan mga pwede, kalagyo na po kaya kami Ginoo Jesus. Amen. Po ang message ngayon, tungkol po kabalo na po, pag-celebrata po ngayon yung resurrection. Kanya, pong message ngayon about resurrection, the message of the resurrection. So, bago tayo po siguro, kaya katagin, po may natili kayong libigan, po may natili kayong krus. Sinubliya pong mebe, kaya katagin, Noon naman tayo po yung Ebanghelyo na nagkakatagin, patunayan na po na yung Ginoo mabiyaya. Jesus is alive. Para po itang kitatanan din. Kanya, po ba doon para kayo, para ka nakuya mo po ini, nung ating pong peka dapat pag-celebran at magsaya, alwapin kapaskuhan, para ka nakuya po ini, dapat pag-celebran na po ni Meto lalo yung Kristiyano, alwabing Pasko noon yung muling pagkabuhay. Kano pa napit ang kitata mo, Jesus lived to die. Yung po talaga maulag ang pake na nagkakatagin o ba't may biyaya para mateya mo po. O ba't mateya? Kasi kaluguran ang tangan po. Bakit po? Lugar tapo rin pupunta tapo kay impyerno. Uling nga gana-gana po, lahat ay nakasalahan po ng Bible. Walang mabuti, walang matuwid, wala kahit isa na po ding chapter 3 verse 10 na ning Romans. So ano naman tapo po, kayang pangat sublig maybe, dapat mabilog kaya to, yan po pag-celebrate tapo, na kabalitara po, kasi de Maradona, tapo kalungkot.
lalo na po kay big balo kay message of resurrection. Niya itapong Kristyano, alata kung dapat ipagkalungkot, uli kaya Gino, may biya, po may natili kayong kutkutan. Anya po kano ing tanda na ning kasalpandayan Kristyano, alang laman na libigan, alang laman na krus. Anya yung krus na po kayo, nilang laman. Pero po kalupay niya nga tsudagi matwang kasalpandayanan, hanggang ngayon makapakoy pa kay krus, yung kaya katangin ng Yeso Cristo. So, lawin tamo po, muling pagkabuhay o ang resurrection, ang pinaka-central message na po ng Christianity. Manala ko po karita. Yan po pinaka-sentro ng katuruan Kristiyano. Message o mensahe na po ng Kristiyano. Romans 1:16 po sasabihan, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Grego, ganoon din sa mga Hudyo, ganoon din sa mga Grego. So, kita po, ang ebanghelyo yung central message. Ala po kaluwang kaligtasan, maliban po kay gospel, may pabalita o ebanghelyo na nakikita Ginoo. 1 Corinthians 15:1-3, basa tayo po. Mamasa ito pong mapila talata, bata, lilino na po rin katutuan patungkol po kay muling pagkabuhay ng nakikita Ginoo ng Yesu Cristo. 1 Corinthians chapter 15, verses 1-3. Ano po gani? Ngayon mga kapatid, pinaalala ko sa inyo ang magandang balita o ebanghelyo na pinangaral ko sa inyo na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinanindigan. 2, nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, maliban kayo sumampalataya na walang kabuluhan. 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin din tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. 4, at siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So, ipatunay po kay kamatayan at muling pa magkabiyan na po ni Kirtan Ginuing authority po magsalita ang kasulatan. Jay Pablo po magsalita ayon po kayang kaisipan, ayon po kayang daramdaman makabase po. Anya kapanuran ta po makabase ng kayang banal na kasulatan. Anya po Pablo ayon sa kasulatan. Siya'y manamatay ayon sa kasulatan at siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So, papaltuan po Pablo, bibiyak kuro-kuro ebidensya, iba't kayong banal na kasulatan, kaya katamang pag-aralan ngayon ng oras sa ito. So, kita po, yung pinaka-central message na po ng Christianity Gospel. Ita mo nga po, ala po biligtas, maliban po kayong may pabalita. Nariyo po yung may pabalita ni Cristo Mete at sinubli ang maybe. Basta tayo po yung Romans chapter 10, verse 9. Kung ipinahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ano po ang kasunod doon? Maliligtas ka. So, then tayo po ikaligtasan tayo po makabasik at ang panuwalang tamong meteya at sinubli ang mebye. Meteya para kikiyakta kasalanan, inatpusin kikiyakta kasalanan. King krusing kalbar at sinubli ang mebye para kikiyakatang katurayan, kikiyakatang kaligtasan. So, kita po, yung kaligtasan, makakawali kayong ebanghelyo. Kanya, ita po Romans sa binasa natin, 1:16, and epikari ni Apostle Pablo in gospel. Bakit? Sa kasi yung upaya na ni Diyos. Kanya, anong itatapon dapat panaral, alang-aluwapo yung may pabalita, yung ebanghelyo. Yung patungkol po kay kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, siguro, Apostol Pablo at yung pong argumento kay chapter 15, dala tayo po kay
Sila ang Tagalog dito, ikaw lang, di ba? Tama, marami. Napapalipit ang dila po eh. O sige. Kaya po ang 1 Corinthians chapter 15, at hindi pong argumento ni Apostol Pablo, pero pong argumento si Apostol Pablo. Tayo na siguro, maaaring katanungan din natin ito. O meron tayong palaisipan tungkol dito. Kung si Kristo ay di muling nabuhay, ano kaya ang ating kalalagayan ngayon? Yan po. So kanina po, nabahagi ng konti ni Brother Eli, tsaka ni Brother Mark, no? Yung chapter 15 ng 1 Corinthians. Kung di muling nabuhay ang ating Panginoon, ano kaya ang ating magiging kinabukasan? Yan po. So, basahin po natin. Sabi po sa verse 13, 1 Corinthians mula po sa 13, subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Muli po sa beginning, noong Kristo ay sinubling maybe, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, hindi rin tayo mabubuhay. Ibig sabihin, kung mamatay tayo, mananatili po tayong patay. No? Ganun din po ang sinasabi sa 16. Sabi po sa verse 16, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. So ito po, yun po isa unang argumento ni Apostol Pablo. No? Pangalawang argumento po, sa verse 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. Wala pong kahulugan, wala pong value. Ano? At kaya po English, empty. Our preaching is empty. Wala pong kabaldugan. Walang kabuluhan ng ating pangangaral. Walang kabuluhan ng ating narinig na ganito, no? O pagdalo sa mga Bible study o sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Walang kabuluhan, kundi muling nabuhay ang ating Panginoon. Tuloy po natin. At ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Our faith is empty rin. No? Wala rin kabuluhan, sasalpan tayo kay Diyos o sumasampalataya sa Panginoon. Kung hindi na buhay na muli ang Panginoon, wala pong kabuluhan yun. Walang value po sa ating buhay. Verse 16, verse 17, kung si Kristo ay muling binuhay, ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Yung po kanina, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. So kung si Kristo po ay namatay lang sa krus at hindi na muling nabuhay, ano po, walang dati, walang halaga kanyang kamatayan. No? Tayo pa rin ay nasa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi po natubos. No? Kaya napakahalaga, si Kristo ay namatay. Pagkatapos ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay para sa inyuhan ng ating kaligtasan. Ano po? Sa verse 16, sabi po doon, verse 18, kung gayon, ang mga namamatay kay Kristo ay napahamak. So, mapahamak lang po rin at yung Kristo, kang sasalpataya ka po Kristo, ipahamak ka po ala kang bukas, paninayan, wala pong bukas na inintay. Sa verse 19, po Kenny, sa verse 19 po, kung para sa buhay na ito lamang tayo masa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. So, itapo ka nung pekamakano, tayo po ang pinakakawawang tao. Kung dito lang sa buhay na ito, tayo masa kay Kristo. Ano? Ngayon, ang conclusion po ni Apostle Pablo sa verse 33. Sa verse 33 verse 32 ng 1 Corinthians 15. Sa bandang huli, ano? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. So, ito po yung conclusion ni Apostle Pablo. Kung hindi muling binuhay ang Panginoon,
Magsayata na mo, magsayata na mo po, mamasyal. Kalau para po nagkakawan na rin dakal ngani. Mamasyal ta na mo, mamaganta na mo, minumta na mo, magobrata na mo, magsayata, alatanggaw na magsaya. Nung alam pagkabuhay na maguli. O ito po yung argumento ng Apostol Pablo. Kung walang pagkabuhay na muli, wala pong kahulugan, walang kahulugan ng ating ginagawa, o tayo na pinakakawawang tao sa balat ng lupa. So napakahalaga po, ang mensahe po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Di po natin ito mapapasupalian kasi ayon po sa kasulatan, ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo, siya'y muling nabuhay ayon sa nasusulat. Kaya kung meron pong tayo, dapat ang isang mananampalataya, kung meron po siyang una at higit sa lahat na malalaman sa kanyang buhay, ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat dito tayo naligtas at ito ang ating sinasampalatayanan. Kung tayo po ay sumasampalataya na siya'y muling binuhay sa mga patay, ay maliligtas tayo. So napakahalaga po, nakakalungkot po hanggang ngayon, marami po sa mga mananampalataya, hindi pa po alam ang good news o ang gospel. Pag tinanong po sila, ano ba ang good news? Ang good news ang Bible. Tama po, nasa Bible po yung good news. Pero specific po tayo, ano po yung good news? Ang good news ay si Jesus ay namatay at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Yun po ang napakagandang balita. Mas magandang balita po sa kanyang kapanganakan. So makikita po natin, sabi ko nga po kanina, kung meron po tayong dapat ipagdiwang, ipagsaya, ipagbunyi, ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen? Mabiyak ko po. Buhay pa po. So dapat po, manatili po sa ating mga puso na si Jesus ay buhay. Ngayon, pupunta na po tayo sa mensahe ng muling pagkabuhay. Ano po ang mensahe dito sa atin? Una, ibig sabihin po nito, si Kristo ay buhay na buhay na buhay. Jesus Christ is very alive. Buhay na buhay po ang Panginoon. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 16, Matthew chapter 17, Matthew chapter 20, hindi ko na po babasahin, pero kung babasahin natin po yung mga kaunta ito, 3 beses po inulit ng Panginoon ang kanyang pagkamatay at ang kanyang pagkabuhay. Siya ibibigay ng mga tao sa mga punong pari, sa mga matanda, sa mga eskriba, siya ipapatayin. At sa loob ng 3 araw, siya muling mabubuhay. So, 3 beses po sa Matthew, inulit po yun, 3 beses sa Lucas, 3 beses din po sa Marcos. So, binibigyan din ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya ay pagkakanuno, bibigay sa mga taong makasalanan para siya ipako sa krus. So, makikita natin, ang ating Panginoon ay totoong namatay. Hindi po peke kanyang pagkamatay. Kasi yung pong basahin po natin yung Marcos sa tayo, sabi po nila na mga punong pari, mga sacerdote, binigyan po nila ng suhol ang mga kawal. At sinabi nila, ito ay sabihin nyo, ang kanyang mga lagad, ininakaw ang kanyang bangkay. Kasi ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ay muling nabuhay. Pero totoo, sabi ng mga bantay, wala na po siya sa libingan. Siya ay muling nabuhay. At pagkatapos sinuhulan po sila, sabi na, huwag niyo sabihin siya nabuhay, kundi siya ay ninakaw o kinuha ng kanyang mga alagad. So hanggang ngayon, marami pa rin po mga Hudyo, ganoon po ang paniniwala nila na si Jesus ay hindi muling nabuhay na natiling patay. Pero ang totoo po nito ay sa nasusulat, si Jesus ay namatay at siya ay muling nabuhay sa 3 araw. Kung si Jesus po ay buhay, nasaan siya ngayon? Kung si Jesus ay buhay, nasaan siya po ngayon? Mas magbasa po tayo ng mga kasulatan sa Hebrew chapter 10, verse 12.
Hebrew chapter 10, verse 12. Jesus is alive. Nasaan siya ngayon? Sabi po sa verse 12 ng chapter 10, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Siya po ay umupo sa right hand of God. Siya po ay nasa kanan ng Diyos. Ngayon, kung siya ay nasa kanan ng Diyos, saan ba ang Diyos? Nasa langit. Anong ginagawa niya doon? Ano bang ginagawa ni Kristo? Siya po ay buhay, siya ngayon ay nasa kanan ng Diyos. Anong ginagawa niya doon? Hebrew chapter 7, verse 25. Ito po yung ginagawa ng ating Panginoon. Hindi po natapos ang kanyang ministeryo sa atin. Sabi po, dahil dito siya may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. So, ang ginagawa po ng ating Panginoon, siya nasa kanan ng Diyos, nag-i-intercede po siya sa atin. Siya po ang ating great intercessor sa Ama. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 15, siya po ang ating mediator between God and man. Siya po ang namamagitan sa atin. Sa John 14, 1-3, kung ano po ang ginagawa ni Jesus nung siya po ay muling mabuhay. 14, 1-3. Sabi po dito, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya ko sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko pa sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Kung ako'y pumunta roon at mahihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. So, anong ginagawa ni Jesus ngayon? Siya po ay naghahanda ng place, ng lugar para sa mga nananampalataya sa Kanya. So, si Jesus ay muling nabuhay, nasa kanan ng Diyos, ang ginagawa niya, siya po ay nag-intercede, siya po ay nagmamagitan para sa atin, siya po ay naghahanda ng lugar na ating kalalagyan. Lahat ng sumasampalataya may lugar sa langit. Kung tayo po ay nananampalataya, nanggap si Jesus nasa ating puso, pagdating po ng ating kamatayan, sa ating po tayo ay makakapiling ng Panginoon sa langit. So, ang ginagawa ng Panginoon, kung saan ako naroon, sabi ng Panginoon, turuin din kayo. Siya ka pumunta banwa, manatili tapong sasalpantaya, magtiwala, kigakatang Ginoong Kristo. Kaya po, lugar niya pa po Jesus ngayon nasa langit. Lugar niya pa po ngayon nasa ating mga puso. Amen? At yung po kaya katamo, sabi na pong Kristo, ako'y mananahan sa inyo. The kingdom of God is in our heart. Nasa ating pong puso ang ating Panginoon. Kaya if you believe in your heart, sabi po sa 10:9 ng Romans. So si Kristo po nasa langit at nasa puso din po ng bawat sumasampalataya sa atin. Pangalawa po, message po ng resurrection. Pangalawa po, our sins are forgiven and are eternally secured in Him. Ang mensahe po ng muling pagkabuhay, ibig sabihin, ang ating makasalanan ay napatawad na at tayo po ay may tiyak na kaligtasan. Secured. Ibig sabihin, walang makakaagaw ng ating kaligtasan. Eternally, ibig sabihin, kapag tayo po ay naligtas, eternal, ligtas po tayo. Hindi po nawawala, secure po ang ating kaligtasan. Hindi po katulad ng iba, nakadepende po sa kanilang ginagawa. Kapag sila nagkukulan, kakasala,
para sa kanila nawawala ang kaligtasan. Pero ang kaligtasan po natin, kung tunay na tinanggap po natin ang Panginoon, eternally secure po ang ating kaligtasan. Ano po? Sa Efeso 1:7, buksan po natin. Sa Efeso 1:7, sabi po dito, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawan ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19. Sabi po dito, naalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa walang kabuluhan, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So makikita po natin, ang ating po makasalanan ay pinatawad sa pagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Doon po sa krus ng Kalbaryo. At ang ating kaligtasan ay tiyak po. No? Di po nawawala ang ating kaligtasan. At number 3 po, kahuli-hulian. Number 3, we will experience bodily resurrection. Ibig sabihin, kung siya'y muling nabuhay, nung nabuhay po ang Panginoon, hindi lang po espiritu ang nabuhay, kundi ang kanyang katawan mismo. Kaya lang, ang kanyang katawan ay glorified body. Ngayon, ang mga namamatay kay Kristo ngayon, no, di pa po bumabalik sa kanyang second coming, ang Panginoon, lahat ng mamamatay ay diretso po sa langit. Kaya lang, yung kanilang espiritu muna. Pero yung kanilang katawan ay naiiwan sa libingan, o sa lupa. Pero darating ang araw, darating ang panahon, dahil ang Panginoon may katawan, tayo rin ay magkakaroon po ng katawan. Ibig sabihin, yung katawan po natin ito, no, marireconcile po sa ating espiritu pagdating ng araw. Kaya lang, hindi na po yung katawang nabubulok, kundi katawang niluwalhati, glorified body. Katulad po ng katawan ng Panginoon. Sa 1 Corinthians po, chapter 15, verse 23, 1 Corinthians 15:23, sabi mo dito, 22:23, sapagkat kung paanong kay Dan ang lahat ay mamamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sapagkat ang bawat isa'y ayos sa kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga, iya pong minunang mikabe. At pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. So makikita po natin, at tinutukoy po dito yung bodily resurrection. At ito po sa First Thessalonians, unang Thessalonica, chapter 4, verse 16 and 17. Sabi po dito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang buhay na natitira ay agawin na sa kanila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon at sa papawirin, at sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon pakailan man. So makikita po natin, tinutukoy po dito yung bodily resurrection. Pagtitik po ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, yung mga patay, ibig sabihin yung katawan ng mga namatay, babangon muli at magiging pag-reconcile sa kanilang espiritu. At yun ang final stage po ng ating mga katawan, no? Tayo po ay may katawan, kaya katulad po ng Panginoon, kaya lang glorified body. Hindi na po namamatay, hindi na po nabubulok, hindi na po nagkakasakit. Glorified body, tulad po ng Panginoon. So makikita po natin, ang mensahe po ng muling pagkabuhay
tulad po ng ating pinag-aralan, ano? Siya'y muling, si Kristo'y buhay, ang ating kasalanan na napatawad, at tayo muling bubuhayin. So ano po ang mensahe nito sa atin? Ano po ang impact nito sa atin? Ano po ang dating na muling pagkabuhay sa atin? Ano po? Tinignan ko po, no, ang mga apostoles at alagad ng ating Panginoon. Dahil po, nasaksihan po nila ng kanilang dalawang mata, no, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Nakita po nila, siya'y namatay at muling nabuhay. Ano po ang impact? Napakaliit po ng dating impact po sa mga apostol at mga alagad ng ating Panginoon. Dahil po nakita nilang buhay, sila po ay nagkaroon ng tapang para mabuhay. Hindi lang po para mabuhay, kundi para tumayo para kay Kristo. Hindi po sila natakot na sila'y ikukulong, sila'y parusahan, hindi rin po sila natatakot na sila'y papatayin. No? Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1, verse 19, "For me to live is Christ, and to die is gain." Dahil nakita po ang personal ni Apostol Pablo sa daan ng Damascus, no? Siya tawagin ng Panginoon, nabuhay ang Panginoon. Alam niya patay pero nakita niyang buhay, no? Nagkaroon po ng katatagan, kalakasan, at kapangyarihan ng buhay ni Apostol Pablo. Ganun din po lahat po ng mga alagad. No? Sila po ay buong tapang, buong sigasig na pinangaral po ang Ebanghelyo. Walang kinatatakutan maging hari, maging mga emperor, para mga matatas na tao, wala po silang kinatatakutan. Bakit po? Una, sila ay busbos ng Espiritu. Pangalawa, meron po silang ebidensya na kung sila'y mamatay, sila'y muling mabubuhay. Alam po ninyo, ang kamatayan po ng mga alagad at apostol ng ating Panginoon. Nag-research po ako, nakita po ang kamatayan nila. No? Total, maaga po naman. Tingnan po natin. No? Una, si Simon Pedro. Paano po siya namatay? Siya po ay pinakong patiwarik. No? Pabaligtad po. Kasi papakure pong diretso ay buwisa. Ako worth na pagkyapusa kay Ginoo. Hindi ako worth na mamatay katulad ng Panginoon. Gusto pa niya siya ay mamatay na patiwarik. Si Apostol Pedro. Si Andres na kanyang kapatid. Siya tinali sa krus. Kaya lang yung krus X. Ganito. Hindi pag ganon. Kundi X. Pinako siya sa X-shape na cross sa Greek. Ano po? At siya po ay namatay doon. Si John, the beloved, siya po ay namatay sa old age. Siya lang po hindi namatay na martir. Hindi po siya naging martir sa kanyang kamatayan. Natural po ang kanyang kamatayan. Si Philip, crucified in Hierapolis. Siya po ay pinako rin sa krus. Si Bartolome, siya po ay binalatan ng buhay. Liplap niya po balat Bartolome. Pa-deny din po kay Christ, hindi po dinanay. Mas kinaya na pong balatan din, mabilog ang katawan. Diyan po kaya matirita. Thomas, tapong doubting Thomas, Pangalanan mong bete Thomas, in-spear din po. In-spear. Habang po siya nananalangin, siya po ay sinibat. Siya po ay namatay sa sibat. Si Mateo, siya po ay sinaksak hanggang siya mamatay habang pinangaral po niya ang Ebanghelyo sa Ethiopia. Si James, yung isang Santiago, siya po ay hinihulog sa templo at sa Jerusalem. Sa pagkahulog po niya sa templo, hindi pa po siya namatay. Nung makita po siya buhay pa, siya po ay pinapapalo hanggang siya po ay mamatay. Si Judas, hindi po si Iscariotes, kundi si Tadeo. No? Siya po ay pinapapalo at siya po ay pinako rin. No?
habang nire-review po niya ang mga tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Simon, isang Simon, ang sabi niya, si Simon, dalawa po Simon, no? Simon Pedro at saka si Simon ito. Simon. Siya po ay linagari. Inati po kanyang katawan sa Persia. No? Pinipili po siyang sambahin ang araw na kanilang Diyos. Ayaw po ni Tomas, ay Simon, ang ginawa po sa kanya, hinati po ang kanyang katawan. No? He was sown in half in Persia. No? Si Matias, ang kahalili po ni Judas Iscariote, siya po ay binato, stoned to death. Si Pablo ay pinugutan ng ulo. Ano po? At si Esteban, ganoon din, ang unang martir, siya po ay namatay sa pamagitan ng pagbato ng mga tao. So makikita po natin na ang lahat po ito dahil po sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon at dahil po sa kanilang pinangahuang katotohanan ng sampatay na matay para kay Kristo ay muling mabubuhay. Kilala po niyo si Polycarp. Si Polycarp po ay nabuhay noong 159 AD, no? 2nd century po. Si Polycarp ay isang bishop po at siya po ay nananampalataya po sa Panginoon at napaka-bold po niyang mangaral at napakarami po na converted sa kanyang pangangaral. At dahil po sa pangangaral, siya po ay binantaan. Inuli at binantaan siya susulugin. Kapag ang gagawin lang po niya, deny po niya si Christ. Deny lang po kanyang faith kay Christ. Siya po ay pakakawalan. Kung di, sabi sa kanya, ikaw ay aming susulugin. So, buwan po sila ng apoy. So, ang sabi po niya, ang apoy na yan, kung ako'y iahagis yun dyan, isang oras lang, mamamatira ako. Pero kung dinenay ko si Christ, eternally, sabi niya, pupunta ako sa hell, buhay akong sinusunog. Gusto ko lang masulog ng isang oras kaysa masulog ng walang hanggan, sabi po niya. So, makikita po niya, nag-stand po siya sa faith. Sabi niya, paano kung di-deny si Christ na naging tapat sa akin for 86 years, sabi niya. Hindi siya nagkulang, naging tapat sa akin ng Panginoon. Paano ko siya i-deny? Ipagkakanulo ang aking Panginoon. So, ganun po ang dating ng kanilang muling pagkabuhay. Ang kanilang pinangahawakan ay ang muling pagkabuhay po ng Panginoon. Ngayon, tayo po ngayon, ano po ang dating sa atin ng resurrection? Ano po ang dating sa atin na muling pagkabuhay ng Panginoon? Ano po? Una, sa atin po, nagbungay po ito ng tinatawag nating blessed hope at saka living hope. Nagkaroon po tayo ng buhay ng pag-asa. Nagkaroon po tayo ng papanad na pag-asa. Tito 2:12, 1 Peter 1:3. Ano po? Dahil po sa buhay ang ating Panginoon, di po tayo natatakot sa kamatayan. Isa po sa pinagtagumpay ng Panginoon ay ang kamatayan. Kaya tayong mga namamatay ay di na po tayo dapat matakot sa kamatayan. Bakit po? Dahil tayo muling bubuhayin. Sabi po ng Panginoon, yung po ating nakalagay kanina Christian, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even he die, he will live. Sabi niya. Bagamat siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Ang sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, no? John chapter 14, verse 19, dahil ako'y buhay, kayo rin ay mabubuhay. Ito po yung mga pangako ng Panginoon na dapat magbigay ng tulak at lakas na loob sa atin para mabuhay at manindigan para kay Kristo. No? Ito po yung ang dapat ang dating nito sa atin ay maging masigasig sa gawain ng Panginoon,
lalong pagsikapan na papalaguin ang ating pananampalataya sa magitan po ng pag-aaral, pagbubulay-bulay, at pagbabasa ng kanyang mga salita sa magitan po ng mga panalangin. Lahat po ng ating mga ginagawa sa gawain ng Panginoon, para sa Panginoon, hindi po nawawalan ng kabuluhan. Lahat po ito ay counted lahat. No? Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:58, hindi na nawawalan ng kabuluhan, kundi gagantimpalaan ng Panginoon pagdating ng araw ang lahat po nating sakripisyo, lahat nating mga ginagawa para sa Panginoon. Kung tayo man ay inuutosan ng kasulatan na manalangin, magbasa, dumalo sa mga pagtitipon o maglingkod sa Kanya, ito po hindi para sa Kanya, kundi sa ating sariling kapakinabangan. Hindi pa tayo pinabibigatan ng Panginoon, kundi tinutulungan po tayo ng Panginoon kung paano po tayo maging karapat-dapat sa Kanya at maging karapat-dapat pumasok ng kalangitan. Meron pong isang kanta, sabi niya, because He lives, I can face tomorrow. Dahil siya buhay, kaya kong harapin. Kaya po nating harapin ang bukas. May mga trials, may mga problema, may mga pagsubok, may mga iba't ibang mabibigat na suliranin. Dahil siya buhay, kaya po nating harapin yon. No? Meron po tayong katuwang, meron po tayong katulong. Hindi po tayo nag-iisa sa ating mga pinapasan. Sabi ng Panginoon, come unto me, all you who labor and heavily laden, and I will give you rest. Ano? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapagod, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ang Panginoon ay gusto tayong tulungan. Ang kulang, ang dapat lang natin gawin ay lumapit, magtiwala sa ating Panginoon. Huwag po tayong manangan sa ating sariling karunungan o kakayanan. Hayaan po natin ang Panginoon ang siyang gumawa para sa atin. No? Ang sabi nga po ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. I will be with you through the ages, sabi ng Panginoon. Sa lahat ng panahon ay kasama ninyo ako. So, buhay ang Panginoon. Hindi po siya namatay po siya, subalit siya muling nabubuhay magpakailanman. Tayo rin, na mga namatay ngayon, o nabubuhay ka, kahit mamatay, tayo rin ay muling mabubuhay. At ang ating muling pagkabuhay, ang ating kabuhay ay eternal life na po. No? Hindi na po tayo mamamatay. Ang sumasampalataya sa akin, mamatay man, at siya muling mabubuhay. So, napakaganda po, ang mensahe po ng resurrection. Sana po, maging inspirasyon po sa atin, maging kalakasan po sa atin, maging halimbawa po sa atin ang ating Panginoon at ang mga alagad na naglingkod at nag-ari ng kanyang buhay, ng kanyang mga buhay, alang-alang sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo kumisan, yan po natin may share ang gospel na nangibabaw po ang hiya, nangibabaw po ang takot. Pero dapat share po natin kasi sinishare po natin. Tinutulungan po natin silang makita po nila ang tamang daan ng kaligtasan. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ko po namin dahil ikaw po ay namatay para sa aming kasalanan. Ikaw po ay muling nabuhay para sa aming katuwiran, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay buhay at di na mamamatay kailanman. At sinabi mo, Panginoon, lahat na sumasampalataya sa iyo, kaming sumasampalataya sa iyo, bagamat kami mamamatay, muling mabubuhay, katulad mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Nawa, maging kalakasan po namin, maging inspirasyon po namin ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, mula sa mga patay. At tulungan po kami, Panginoon, mabuhay ayon sa iyong nasa, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nawa, sa tulong ng Banal na Espiritu, magawa po namin ang lahat ng mga bagay na nagbibigay kalunguran sa iyo at sa ikatitibay, kalalago at lalakas po ang aming pananampalataya.
Lagi ka po naming unahin, tulad po rin sinabi, Panginoon, o lagi po naming hanapin muna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Ang Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito sa mga kapatid na maaga nagising para manambahan at magpuri din sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Ito po ang aming panalangin. Amen. Meron pong isang kanta, pwede po natin kawitin yung